Okay mga master, update tayo mga master kung bakit siya nag-error dito ng H7 at saka ito. Ito palang ano, itong communication wire niya na papunta dun sa first indoor. Itong PQA na to, hindi pala nakakabit na master dun sa ano, nakalimutan nilang i-connect dun sa terminal dun sa first indoor. So kaya siya nag-error dito ng ano, H7 at saka E2. So yun, nakakabit na ng kasamahan ko dun sa first indoor, so okay na, gumagana na siya. Hindi na siya nag-error. Yan, yung pressure niya 130. Malamig po kasi ngayon dito ngayon eh. Ayan, ang pirahe niya 10 lang. Ganda na rin itong isa. Sabay sila andar eh. Kaandar ng master, andar na rin itong isa. Ayan, kita yung blade yung tumatakbo na siya. So kita masyado number. Kaya yung may mga kaya talaga dito mga master, ito ginagamit nila mga VRF, kasi biruin mo itong unit na to is nasa 228,000 BTU, pero yung nare-read niya na amperahe is 11 lang. Yan, makita yung mga master, 11 to 12. Yan, makita yung mga master yung ano niya, yung amperahe niya 15, wala. Yan, 14. Yung sa mga ano nga, mga 5 tons na inverter umaano nga, nagre-read nga siya ng 24,000 BTU. 24,000 BTU. 24 ampere yung nare-read niya sa ano, nagbibirit yung ano, compressor. So ito yung isa mga master, yung sleeve 1 niya. Yan, mas mababa yung amperahe niya. Kasi mas maliit to eh. Ilang BTU ba to? 136,000 BTU pala tong unit na to, yung isa. Yung sleeve 1 niya. Yan, 8 lang. So tipid na tipid talaga. Meron dyan, meron sa ano, loob. So after namin mapagana itong mga unit, itong mga master, mag-base naman kami, mag-reading naman namin itong mga ganito. Yung makita nyo yan, mga number na yan, 1, 2, 3, 4, hanggang ano yan, hanggang 4. Depende sa unit yan eh, kasi yung mga V6 hanggang 45. Ito hanggang 40 lang ata to. Yan, kunan na namin ng ano, data yung ano niya mga master. Doon lang kami magbe-base doon sa number na yan, doon sa display na yun, yung ganito. Yung ganito mga master, oh. Yan, pag kinlik mo yung app na to, may malalabas yan 1. Tapos dito mo kukunin yung reading niya. 1, 2, 3, 4 hanggang 40 to sa itong modelo na to. Tapos doon na kami magbe-base kung okay yung pressure niya, okay lahat. So, 124. So marinig yung mga master ganyan, kukuha kami ng data ng ganun. Doon na malalaman kung good working yung unit. Diyan mo malalaman kung ilan ang unit gumagana, ilan yung nare-read niya na indoor unit, at saka ilan ang indoor na gumagana sa baba. Yan. Yan, makikita. Lahat kasi ng mga number na yan, per number may meaning yan mga master. Makikita nyo yan, 1, 2, 3, 4 hanggang 40. May mga meaning yan. So, gano'n lang mga master, pag nag-start up kami yun lang, support pa namin sa standard. Basta maging okay lang sana yung mga wirings nila, yung mga communication wire papunta sa baba, sa indoor. Mabilis na sana yung trabaho pag gano'n eh. Kaso ito kasi nagka-problema dun sa communication wire nila, buti na lang nahanap din namin yung ano, yung hindi na naikabit na wire. So yun, under na lahat. Kanina kasi, under siya saglit lang, tapos mamamatay agad, tapos mag-error siya ng E7 at saka E2. So ngayon, dire-diretso na, continuous yung running niya. So good sa ito mga master. Hanggang dito lang mga master. Ingat lagi, ingat. Thank you for watching. Ingat lagi.